Nako, breaking news! Dumagundong po ang buong Davao dito sa birthday po ni Tatay Digong. No, nagsanib pwersa po itong si Kiko Barsaga, Libiste, Harold Respicio, Topacio, at si Guanzon. Yung talagang wala, buti niya rito, wala pa rito sila Senator Dante Marcoleta, no? Talagang dumagundong dito sa kanilang mga pahayag at talagang dito tinira po ni Topacio itong si Pinky at talagang kinuyog ng mga taga Davao. Itong ginawa kasi ni Pinky, alam naman natin kung anong ginawa niya sa Blue Ribbon, di ba? Kung anong ginagawa niyang performance niya sa Blue Ribbon, no? Ito po ay birthday ni Tatay Digo na kung saan doon ginanap sa Davao, andun po si Sara Duterte, no? At talagang pinaunlakan yung mga tao doon at siniwalat lahat po, lahat ng baho po ng kanilang nalalaman. Ito po, mas maganda po, panoorin po natin ito. Alam niyo po, I'm happy to be here. Nagkakasiyahan po tayo sa kaarawan ni Tatay Digong. Samahan niyo ko sa isang birthday greetings. Happy birthday! Happy birthday! Tatay Digong! Happy balakas! Happy birthday! Tatay Digong! Ngunit sa gitna po ng ating kasiyahan ay nagluluksa po tayo. Kaya kung makikita niyo po, may mga tao rito na nakasuot ng itim. Nagluluksa tayo sapagkat kinidnap, kinulong ang ating mahal na Tatay Digong. Anong kasalanan niya? Inubos niya ang mga adik sa Pilipinas. Binaba niya ang kriminalidad. Nilabanan niya ang korupsyon. Siya ang nakakulong. Yung mga tumanggap ng mali-maleta, yung mga nagpayaman, sila ngayon ang namamayagpag. O, yun naman talaga eh, di ba? Anong kasalanan ni Tatay Digong? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, bahagi ng pagiging presidente na makasagupa mo mga ajik. At sa pag nakasagupa mo mga ajik, bahagi yon na sabi ni Senator Dante Marcoleta na hindi mo maiwasan na makagurgur o ikaw ang magurgur. Kung ayaw mo makagurgur o ayaw mo magurgur na bilang isang presidente, huwag ka tumakbo. Ganun lang yun. Yun ay isang kahit sinong presidente, tamo ngayon sa panahon niyo. Eto, sa panahon ngayon na, tanongin kita. Iniutos man o hindi, may gurguran ba ngayon na nangyayari? Madami! So, ibig sabihin ba kasalanan ni BBM yan? Pwedeng isisi kay BBM. Bakit? Ikaw ang administrasyon, ikaw ang presidente. Di ba ganun lang yun? Ibig sabihin, naniniwala totoo na bahagi na pagiging presidente yan. Correct? Ay baka sabihin ng iba, at least hindi inutos ni BBM. At least hindi inutos. Bakit kay Pangulong Duterte? Inutos man o hindi. Krimen din naman yun Di ba? Ganun talaga, ganun kasimple. Bakit? Kaya tanong ko ngayon sa inyo yung ngayon ba, mga krimen, mga kapulis, ibang pulis, at ibang mga ajik, walang gurgurang nangyayari? Di ba? Yung ba hindi, sige, palagay natin hindi inutos ng BBM yon. Pero, sinasaway niya ba? Sinasabi ba ni BBM, wag mong gurgurin yan paano kung nagipit na yung pulis? Babaril na siya. Di siyempre, uunahan ng pulis yun May baril yun Uunahan niya na. Di nagurgur niya. So, ibig sabihin, hindi mo sinaway. Paano yun? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bahagi ng isang presidente yan. Kaya't magluksa rin po tayo hindi lamang para kay Tatay Digong, ngunit para sa ating bayang inaapi. Bakit? Dahil ang rule of law po ay naghihingalo na. Yung Blue Ribbon Committee na dapat siyang nag-iimbestiga ng anomalya, nung palapit na sa pintuan ng Malacanang ang investigasyon, pinalitan si Marcoleta. Sapul ka rito, Pinky. Di ba? Ito yung sabi ko sa inyo, pinalitan si Senator Marcoleta. Kasi alam nila, may mangyayaring investigasyon sa taas, sa Big Fish. Ba't yung pinalitan si Senator Marcoleta? Sige, bigyan nyo ako ng magandang dahilan. Ba't yung pinalitan si Senator Marcoleta? Kaya daw pinalitan si Senator Marcoleta kasi ang hindi daw fair ang investigasyon ni Senator Marcoleta. Hindi daw iniimbestigahan yung mga Duterte. Ang iniimbestigahan daw, current administration daw. Sige, palagi natin gano'n, nangyari, kaya nyo pinalitan, kasi hindi nag-iimbestiga sa Duterte si Senator Marcoleta. Bakit kayo, nakaupo kayo, hindi nyo iimbestigahan ng Duterte? Kung kami magsabi sa inyo, ba't di nyo iimbestigahan ng Duterte? Kasi alam nyo, wala kayong makikita. Tama? Ba't tayo nyo iimbestigahan ng mga Duterte? Ang totoo nga niya, wala kayong iniimbestigahan, kahit isa inagaw niya lang kay Senator Marcoleta yon dahil sabi ko nga, paulit-ulit ko lagi siya sabi, dahil ayaw nyo matuklasan kung sino Big Fish. Aminin nyo na. Nilagay
ang isang senador na walang bayag. Naku, sakit nun. Grabe yun. Nag-PMP chief ka, tapos nag-senador ka, sasabihan ka ng ganito, ng abogado si Atty. Topacio. Ang sakit nun. Ayaw imbestigahan, puro cover up. Siya na ang nagiging defense lawyer. Yung ating ombudsman na pinakahuling sumbungan ng anomalya, sinong nilagay nila? Tuta ng Malacanang! Ipinilit! Pinraso! Kitang-kita! Tutang-tuta, puppet na puppet nila. Ang ating mga mambabatas na dapat sila ang nagsasabi ng tinig ng ating mga taong bayan, the House of the People daw. Siyempre, hindi kasama si Congressman Ungab doon sa mga ungas. Ito Ungab, yung marami doon ungas. Anong ginagawa? Sa gitna ng krisis, anong inaatupag? Impeachment! Hindi lang impeachment, yung rule of law, pinabaluktot. Katulad niyan, si Luistro, si De Lima, ang papangit ng sinasabi. Magaganda naman sila, di ba? Lalo na si De Lima, kaya nga, ang daming naloko sa kanyang lalaki. Puro pagbaluktot ng batas. Hindi naman, wala naman sa saligang batas ginagawa. Anong gusto nila? Para siraan ang ating pangalawang Pangulo. Yang si Sedanya, tabingi! Ang katuwiran! Ang katuwiran! Grabe ka. Kaya tayo po, huwag tayong matatakot, mga kasama. Solid tayo dito sa Davao. Alam mo, pag ito naging abogado mo si Topacio, talagang mananalo ka eh. Talagang hindi mananalo yung kalaban mo eh. Pag ordinaryong kaso lang pag yung talaga kinasuhan ka na sa lugar mo. At I assure you, kita niyo yung mga nandito, Congressman Leviste, Batangas, Cavite, ang pugad ng revolusyon, Kiko Barsaga, nandito ang Duterte Youth Party List, Harold Respicio, Ilocano, nandito si Atty. Vic Rodriguez, nadismaya rin sa corruption sa Marcos administration, humiwalay na, tumiwalag na sa kanila. Tayo po ay solid at alam niyo po, sana lang, ito lang ang pagtatapos ko. Sana, alam niyo yung iba po sa ating mga kababayan, kaya hindi lang gugulo. Sila po ay may pinanghahawakan sila na sa 2028 ay magkakaroon na naman ng tunay na pagbabago. Pag tinanggal nila yan, pag dinisqualify nila ang pangalawang Pangulo para tumakbong Pangulo, maghahalo ang balat sa tinalupan kasi wala na tayong aasahan. Ayan, inciting to sedition na naman ang kaso ko dyan. Dito, sa susunod niyang pahayag, parang pinaparinggan niya rito yung Pinklawan. At dito, parang nahuhulaan ko, si Rowena Guanzon yung, andyan dyan si Rowena Guanzon sa time na yan eh. Nandiyan nakaupo sa gilid, si Ma'am Rowena. Parang pinatamaan yata ng Topacio. Although pangit yung pakinggan, pero hindi ko alam, baka sana magkabati sila. Kung yung Manson, kung si Atty. Guanzon man yun Pero nahuhulaan ko si Atty. Guanzon yung pinaparinggan yan. Dadagdag. Pero alam mo naman si Atty. Guanzon, bumaliktad na talagang totally, Duterte na siya. Andito siya mamaya, ano nyo. At bilang panghuli po, mga kasama, huwag po tayong pabubudol. Yan. Parang si Rowena Guanzon na pinaparinggan niya dyan. Pakinggan nyo. Nabudol na tayo doon kay Pangulong Marcos Jr. Nabudol na tayo kay Rizzo Ontiveros na inendorso ni Vice President Sara. May mga tao po dyan nagkukunwari, Duterte daw sila. Tingnan yung history nila. Anong sinasabi nila noon laban kay Pangulong Duterte? Anong sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Pagkatapos, magsisiksik dito, Duterte daw siya. Wow naman. Wala akong sinasabi, Parang masamang dating niya yan. Parang hindi ko nagustuhan yung banat ni Atty. Topacio dyan sa part na yan. Kasi parang si Rowena Guanzon kasi si Ma'am Rowena Guanzon, isa sa pinakamalaking part ngayon na kung bakit nangyayari ang Duterte na kumbaga siya ang pinaka-highlights ngayon si Ma'am Rowena Guanzon na nakakaambag sa mga katotohanan ng mga pagsiwala tapos nagkakaganito, parang hindi maganda yan. Pero siguro baka magkaayos sila kung talagang say sorry lang yan. Para mag-aaway pata sila ni Topacio at ni Guanzon dito. Wala akong sinasabi, hindi ako magbabanggit ng pangalan. Sana hindi mo na lang binanggit yan, Topacio.
para kasi kasiraan sa ano yan eh. Pero, yun lamang po, magpakatatag tayo! Huwag tayong susuko, huwag tayong parbubudol. Sa 2028, magsawa tayo sa tagumpay. Ito po si Atty. Ferdy Topacio, matapang na tao. Walang kinakatakutan, asawa ko lamang. Maraming salamat po! Mabuhay ang Davao! Mabuhay si Presidente Duterte! Mabuhay ang susunod na Presidente Duterte! Mabuhay ang pamilya Duterte! Mabuhay lahat ng mga bayang lumalaban sa mga api! Mabuhay po tayong lahat! Ito, ang tindi ng banat nito. Ito, pinakamatinding banat dito si Attorney Harold Raspicio, Vice Mayor. Maayong buntag Davao! Gusto ko mas malakas. Maayong buntag Davao! Yeah, buddy! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Harold Raspicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ang Isabela po ay nasa norte. Isa po akong Ilocano. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko kay VP Sara, mula sa aming bayan at sa aming isla at sa aming probinsya, mahal po kayo ng mga Ilocano. Totoo po yan. Hindi po ako nang bobola. Dahil po, kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM, hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Sara. Dahil sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si BBM ng sabay noong nakaraang eleksyon, tuwang-tuwa po kami. Bakit po? Dahil ito na po ang pagkakataon na i-redeem ng mga Ilocano ang kanilang masamang nakaraan. Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead na i-redeem mo ang pangalan ng iyong pamilya, ang ating lahi, nag-double down ka pa sa pagnanakaw! Nako po. Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa iyo bilang presidente, ipinahuli mo ba ang kanyang ama sa mga dayuhan? Wala kang utang na loob! Ang tindi nito. Real talk to. Mga kababayan, ito po ang tinatanong ko sa inyo. Gusto nyo ba ang umuwi si President Rodrigo Duterte dito sa Davao? BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si Bibi Sara, at ipakulong ka rin namin? Gusto mo ba? Inalok eh, no? Gusto mo ba? Naku, ito matindi. Hindi ako may sabi niya na si Mr. Harold Raspicio, talagang BBM ipakukulong kapag si Sara nanalo. Parang ganoon eh. Parang ganoon lumalabas eh. Hindi ako may sabi niya si Harold Raspicio, At ang iyong buong pamilya! Kasama si Amy doon. Ba't nga pala wala si Amy dyan? Ba't wala si Amy dyan? Di ba? Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Talagang kakaiba to. Ngayon po, ito ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Papayag ba kayo doon?
Ayun, gusto kong mas maging malakas ang inyong sagot. Gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Grabe. Maraming salamat po. Ayan po, si Libiste. Talaga kompleto dito, talaga sanib pwersa rito eh. Talagang dumating sa Davao at bumiyahe pa sila Davao dito. Vice President Inday Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, Vice Mayor Rigo Duterte, Congressman Sid Ungab, Congressman Omar Duterte, Congressman Harold Duterte, to the whole Davao City Council, to all of our other special guests, and to, of course, all of the Davaoenos. Maayong buntag sa inyong tanan. Happy Araw ng Davao and happy birthday, PRRD. Daghang salamat po, Mayor Duterte, sa inyong imbitasyon. Lamang na Duterte, panalo na. Panalo na. Yung mga malataas sa tao nagsalib-salib niya. Wala pa si Senator Rodante Marcoleta dyan. Lalo isa sa mga matabel na bunga ngayon. Di ba? Ewan ko ba, di inimbitahan si Senator Marcoleta dyan, saka si Henry Marcoleta. I'm very happy to be here again. And to all of the participants in today's parade, O, you've done a very good job and I hope that we have a very good day today. Alam niyo po, ako ay masaya na makabalik dito habang ang Congress ay nasa session break. And sinabihan ako na kaming mga congressman, dapat huwag masyadong manggulo. Mas mabuti daw ang congressman ngayon, magbakasyon muna. At baka akala nila nasa abroad ako. Hindi nila alam, sa Davao pala ako pupunta. akala nila sa abroad, Davao. Siguro ilang linggo na siya dyan, si Lebis sa Davao. Kung saan mas maganda, mas malinis, mas safe, at napakabait ng mga tao. Siyempre, Duterte nakaupo eh. At dapat din suportahan ngayon ang domestic tourism, lalong-lalo na dahil sa taas ng presyo ng langis. Ang galing talaga ni Lebiste. Ganon din, Lahat, pati ba naman sa speech niya, negosyo pa rin ang iniisip niya. Kung paano kikita ang isang bayan. kung may mga Davaoenyo na gustong bumisita sa Maynila, welcome na welcome po kayo at pwede tayong magkita sa Luneta. Mayor, baka pwede tayong mag-arkila ng barko. At kahit ilang Davaoenyo ang gustong bumisita sa Maynila, pwede tayong magkita doon. Sabihin lang ninyo ilan ang gustong bumisita. Pero baka aabot sa 100,000. Baka kung anong iisipin nila. Basta nandun tayo para sa turismo at sightseeing lang. Putya, parang may kakaibang may nararamdaman ako sa sinasabi ni Lebiste. Napansin nyo? Mag-aano ng barko para kunwari sa sightseeing lang. Sabi niya, sa sightseeing lang. Pupunta daw sa Davao, Luneta. May babot sa 100,000, sasagutin yata yung barko. Tingin ko parang di sightseeing ang gagawin eh. Ba't sa Luneta? Di, kayo musga, kayo humatol kung ano ibig sabihin ni Lebiste dito. Ano ba to? Magkakaroon ng malaking pagtitipon ba? Parang gano'n nangyayari. Parang yun nakikita ko eh. Pero pagdating ninyo sa Luneta, bahala na kayo kung saan kayo susunod na pupunta. Kaya ako po ay of course also sure na read between the line yun na sinasabi niya, may laman yun, tingin ko. Yung sinabi niya. Ako hulaan niyo, may laman yung sinabi niya na magkakaroon ng isang arkilang barko taga Davao papunta sa Luneta. Ang dami nun. Hindi ko alam, baka may kakasang rally na malawakang rally. Baka kasama dyan yung rally talaga na malawak na walawak. Talagang punong-puno na ang Luneta, andyan na lahat, joint force na lahat. Di ba? Pag hindi to na solusyonan to, investigasyon na to. Yan naramdaman ko. Tanda yun to sinabi ko. Nahuhulaan ko lang may rallying magaganap na malaking malaki. Higit sa lahat na rally. Yan nakikita ko. Napo-foresight na ano ko lang.
gusto Napopropesi ko lang. niyong bumalik ka agad sa Davao dahil ang ganda dito. At ang Davao, of course, ay isang very promising tourism destination na gustong puntahan ng mas marami pang mga Pilipino. At lalong-lalo po ngayong araw, ang araw ng Davao at ang isang special day, ang birthday ni former President Rodrigo Duterte. I'm sure it's going to be a very festive day. Kaya bago akong magtapos, gusto ko lang pong batiin muli ang buong lungsod ng Davao, isang happy araw ng Davao, happy birthday PRRD, at isang maayong buntag sa inyong tanan. Daghang salamat po. Kami po sa Duterte Youth Party List ay lubos na nagpapasalamat kay Vice President Sara Duterte, kay Mayor Baste Duterte, Kong Pulong, Kong Omar Duterte, Kong Harold Duterte, Kong Sidungab, at syempre kay Pangulong Rodrigo Duterte na nagse-celebrate ng kanyang birthday ngayong araw na ito. Masabi ko sa inyo, sa Kongreso, nung isang taon, hinarap si Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom at isa lang kongresista ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang inyong Duterte Youth Party List. Ang speaker noon, Martin Romualdez, ang presidente, Bongbong Marcos, ay aming ninong. Kung gusto namin ng maleta, kung gusto namin ng pera, kung gusto namin ng kahit ano, madaling lumapit. Pero hindi kami lumapit, hindi kami tumanggap kahit piso, at nung nandun si Rodrigo Duterte sa harap ng Kongreso, buong araw, at wala kahit isang kongresista na nagtatanggol, nandun kami, ipinagtanggol namin ang ama ng sambayan ng Pilipino, Rodrigo Duterte. At nung gabing yon, lumapit ang Pangulong Rodrigo Duterte, sabi niya, Ronald, thank you for your loyalty. Masabi ko sa inyo, yung binanggit ni Pangulong Duterte na yon ay mas mahalaga kesa sa kahit anong pera, kesa sa kahit anong posisyon. Ama ng sambayan ng Pilipino na lumapit sa iyo, nagpasalamat, yun ay higit-higit na Tama. sa kailangan namin sa Duterte Youth Party List. At dahil doon, kahit anong mangyari, kahit anong nangyari noong isang taon, nanalo ang inyong Duterte Youth Party List, number 1 sa buong mundo, number 1 sa local absentee ng mga pulis at sundalo, hindi pinaupo ng COMELEC, dinisqualify. Biro mo, harap-harapang ginanyan sila. Yeah. Disqualified. Samantala, isa'y abante, pinopo. Pero nandito kami ngayon, Saka nakakita ng ganyang batas ngayon. nanindigan para kay Vice President Sara Duterte dahil alam namin, pag-upo ng ating Pangulong Sara Duterte, babalik ang hustisya sa ating bansa, mababawi lahat ng ninakaw sa sambayan ng Pilipino, at lahat ito ay magpapatuloy sa tunay na pagbabago na nilagay ni Rodrigo Duterte sa sambayan ng Pilipino. Muli po, maraming salamat po at happy birthday po kay Pangulong Rodrigo Duterte. Good morning, Davao City. Dito Good pa si morning Kiko to all Barsaga. Ha? Kompleto yan. our guests. Good morning, Vice President Sara Duterte. Good morning, Mayor Duterte, Congressman Duterte, and to the Davao City Council, the local government, and everyone else. I'd like to greet a happy 89th araw ng Davao to everyone here, and a happy 81st birthday to former President Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. To everyone here, have a great day. Enjoy despite the geopolitical situation. Alam natin ang daming problema ng bansa natin ngayon, but we still have time to celebrate our successes and to celebrate the success of this beautiful city. So to everyone here, have a great day. Enjoy and God bless. Thank you, everyone. Dito po, sinagot ni Atty. Rowena Guanzon, parang tinuro niya si Topacio. Sabi ko kasi parang magkaaway sila, may alitan sila eh. Pero kaya naman siguro palagpasin to. Eh, maayos naman siguro to. No? Napansin ito, magsasalita siya. And that, my friends, is the reason why I'm here. And on a final word, I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon nga dilawan mo na? Dilawan mo na! Kaning tao dire ang sigig sabok-sabok na ako. Tinuro niya si Topacio. Tinuro niya si Topacio pa siya. Hindi ko naintindihan yung sinabi niya, pero si Topacio ang tinuro niya.
Diyan, dilawan, makang anong kadudol, makang mimisara karon. Ayaw na yun si VP Sara, ayaw na lang nagisgutan kay karon na kami kaakig sa inyo. Upot na lang kita diritanan kay Sara para sa aton pungsod. Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Totoo ya. Totoo yan. Totoo yan. Isipin nyo na lang, ngayon pa lang, hindi sila nakaupo. Yung mga pinklawan. Hindi sila kumikibo tungkol sa korupsyon na to. What if pa kaya kung nakaupo na sila? Hindi totoo lang yun. Hindi sila kumikibo ngayon. Kumikibo sila sa gusto lang nilang kibuan. Doon sa China, kunwari, mahal nila Pilipino. Itong korupsyon, impeachment, Sara, inuulan nila. Hindi ba pwede sabay? Habang inuulan nyo ang impeachment, unahin nyo rin yung flood control ng mga mali-maleta? Wala, tahimik kayo. Bakit? Kasi mawawalan kayo ng boto sa 2028. Dahil alam nyo, mga loyalista, isa sa mga boboto sa inyo, inaasahan nyo. Diba? Yung mga loyalista, alam ka naman pagpakulong yung mga yan. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Talaga. May mananagot talaga. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang ng nanay ko, 67 years old na ako ngayon. Politiko na ako. Board member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro kamag na nakaw. Grabe. Mga kawatan ang kailangan ng Pilipinas. Tuluyan ang sumama sa Duterte si Rowena. Dati sumisigaw siya for for Lenny. Oo, talagang ganyan din. Impact din siya. Pero ngayon, nangya. Forma, zero corruption, zero tolerance. That is why this early, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign, as I am campaigning now, for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. O sa mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Waray, sa Visayas, abalo na makamutanan, nga ang Negros Occidental, wala yun aga Marcos ever since because gibankrupt niya na niya during martial law. My family, he confiscated our electric plant. All families were confiscated. Ang sugar, monopolize ang sugar trading. So we had to stop planting. Our people starved because we had to stop planting. Why will we plant if we're going to lose money? Now Marcos Bongbong is doing it again. He is smuggling sugar. That's why our sugar prices from Negros Occidental are down by more than 600 pesos per kilo bag. You know what that means? That means hundreds, thousands of workers. Atty. Vic Rodriguez, talagang matindi yan. Yan ang pinakamatindi sa lahat dyan. Be out of Kung mas matindi si Harold Despicio, mas matindi si Atty. Vic Rodriguez. jobs in the next 2 years if this continues. Pero may kulang dito. May kulang. Bukod kay Henry Marcoleta, kay Senator Rodante Marcoleta, kulang dito si Kuya Park. Yan si Kuya Park. Yung rallyistang talagang sigaw ng sigaw doon, pinaglaban Duterte, ay grabe bunga nga nun. Ay grabe yun. Oo, talagang pinakagrabe sa lahat yun. Smuggling of sugar, smuggling of fuel. Smuggling of fuel is now going on in our borders. Marcos wants us to feel that he is the one solving our problems, when in fact, it is Marcos who created all these problems. Ang gutom, ang unemployment, high inflation, trade deficit, budget deficit, hindi pangawat na sa tanang buhaya ang atong deficit. That's why, my friends, I am putting my faith on Sara Duterte for president. Yun. Because I see Pasabog na balita to. Wow. only that Sara Duterte, even with her quiet, calm demeanor, has the strength of character and the integrity
to be our leader and run our country from the bottom up. Wala na tayong mamanahin kay Marcos. Puro utang, puro pangawat. We need a leader that will rise from these ashes and lead us back into a bright day. My friends, it is my honor to be in Davao City again, to be with the family of Rodrigo Duterte, and to wish him a happy birthday despite his circumstances, and to show my support for Vice President Sara Duterte for 2028. Grabe. Alam mo sa Pinklawan, ang dami niyan. Hagip nitong Guanzon. Alos kalahati ng, hindi naman kalahati, 1/4 ng Pinklawan, pwedeng bumoto kay Duterte Sara. Maraming hakot to. Tao doon hakot kay Ma'am Rowena Guanzon. Pinklawan napapunta sa Duterte. Isipin mo yun. Yeah. Wala na naniniwala sa ibang Pinklawan. Sila na lang di ba? Sabi niya ni Isko dati, naalala ko naalala ko anong panahon na yun, yung kampanya, mga mapagmata, mga mata pobre. Di ba? Okay, ganito lang po. Maraming salamat po sa inyo. Isang makabuluhang talakayan, isang masustansyang pag-uusap. Ingat lagi kayo. Happy birthday, Pangulong Duterte. Sana makalabas ka na. Kasi kailangan ka ng Pilipinas, hindi para maging Pangulo ulit. Kailangan yung mga payo mo para sa Pilipinas, ikaw uunlad ng bansa to. Salamat ng marami. Happy birthday sa iyo, Pangulong Duterte. Paalam sa inyong lahat.